Kabanata 681. Mukhang naliligaw si Zachary kahit bumalik na siya sa sasakyan. Walang ibang nasa isip niya maliban sa mukha ni Charlotte. Noong una, sinabi sa kanya ng kanyang instinct na ang babae ay si Charlotte nang mapanood niya ang footage mula sa surveillance camera, ngunit nagsimula siyang tanungin ang kanyang paghatol dahil sa lahat ng mga pagdududa na nasa isip niya. Ngayong sa wakas ay nakita na siya ni Zachary ng personal, agad niya itong nakilala. Siya talaga si Charlotte, my one and only Charlotte Wynne. Tuwang-tuwa siya. Wala sa mga pagsasabuatan o alitan sa pamilya Lindbergh ang nakagambala sa kanya sa puntong ito. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang buhay pa ang kanyang pinakamamahal na si Charlotte at nagbalik. Kahit gaano pa kahirap, babalikan ko siya. At muli kaming magsasama-sama bilang isang pamilya. Late ng 15 minuto si Zachary nang makarating siya sa paaralan. Buti na lang at dumating sa oras ang bodyguard na nagdala ng mga regalo. Binuksan ni Zachary ang pinto ng kotse niya at napansin niya ang isang maliit na babae na nakatayo sa harapan niya. Ngumiti siya at binigyan siya ng regalo. "Anong ginagawa mo dito?" Biglang sumimangot ang mukha ni Zachary. Lumapit ang bodyguard at kinuha ang regalo. Agad namang nagpaliwanag si Cynthia sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay. "Nag-dinner ako kasama si Lolo, at hiniling niya sa isa sa mga bodyguard na pauwiin ako. Dahil kailangang ihatid ng bodyguard ang mga regalo na ito sa mga bata, sinabi ko sa kanya na pumunta muna dito." Isang simpleng pasasalamat lang ang isinagot ni Zachary at agad na umalis. "You're welcome." Tumingin si Cynthia sa kanyang likuran at nagpahayag sa sign language. "Pauwiin mo na si Miss Cynthia," utos ni Ben at naabutan si Zachary. "Miss Cynthia." Pinagbuksan siya ng bodyguard ng pinto ng sasakyan. Tumayo si Cynthia na parang estatwa at pinanood si Zachary na umalis. Napaiwas na lamang siya ng tingin nang mawala ito sa kanyang paningin. Binilisan ni Zachary ang kanyang mga hakbang at nakarating sa bulwagan. Mabuti na lang at dumating siya sa oras para makinig sa talumpati ng kinatawan ng estudyante. Si Ellie, na ngayon ay 6 na taong gulang, ay hindi kasing chubby tulad ng dati. Sa katunayan, tumangkad siya. Ang batang babae na dati ay madalas na umiiyak ngayon ay lumilitaw na mas matatag at mas kumpiyansa. "Ladies and gentlemen, ako si Elisa Noct. I'm glad to represent all grade 1 students to make an opening speech here." Sumili ang isang sulok ng ngiti ni Zachary nang makita niya si Ellie na nagsasalita sa stage. Na-trauma ang triplets nang mawala si Charlotte. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ni Zachary ang lahat ng uri ng pamamaraan upang matulungan silang malampasan ang trauma. Sa isang kisap mata, 2 taon na ang lumipas, at nag-aaral na sila ngayon sa elementarya. Bagamat nagkaroon ng one-on-one holistic na pagsasanay si Robbie mula pa sa murang edad, ipinatala pa rin siya ni Zachary sa paaralang ito dahil gusto niyang magkaroon siya ng kasiya siyang pagkabata at makihalubilo sa iba pang mga bata. Ngunit si Robbie ay tila mas mature kaysa sa iba pang mga bata sa kanyang edad. May mga pagkakataon pa nga na nagtatago siya sa kanyang maliit na sulok at naglalaan ng oras sa pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Charlotte sa internet. "Sa akin lang yan. Salamat." Napakunot-noo si Ellie bago bumaba ng stage. Tumingin si Zachary sa kanya at binigyan siya ng isang ngiti. Lumapit si Ellie, umupo sa tabi niya, at nag-pout, "You're late. Sabi mo pupunta ka dito on time." "I'm sorry. I not make the same mistake again. I promise." Marahang hinaplos ni Zachary ang kanyang ulo at ibinigay sa kanya ang regalo. "Opisyal ka na ngayong elementarya. All the best to you, Ellie." "Salamat, Daddy." Kinuha ni Ellie ang regalo at tumugon ng masayang ngiti. Pero nang makita niya ang regalo, hindi niya naiwasang sumimangot, "Ay, Dad. Isa pang Barbie doll. Napakaraming manika na sa kwarto ko, Daddy. Ano pang regalo ang makukuha ko sayo?" Seryoso ang mukha ni Zachary. "Akala ko ba lahat ng maliliit na babae ay mahilig sa mga manika? Pusta ko ang sa akin ay isang larwang kotse o isang larwang eroplano," sabi ni Jamie. Ang 6 na taong gulang, na ngayon ay natanggal ang kanyang baby fats at naging isang gwapong lalaki ngayon.
Sigurado na ang akin ay mga jigsaw puzzle, ngumiti si Robbie at mahinang sinabi, yung mga nakakalito na 1,000-piece na puzzle. Lahat kayong tatlo ay kilala rin ako. Ngumiti ng pilit si Zachary. I did try my best to choose the most special na mga regalo, bagaman. Iba lang ang mga uri at modelo. Nilibot ni Robbie ang mga mata sa kanya. Wag na, nawala na ako ng pag-asa sa'yo kanina pa, Daddy. What do you like? Tell me. I'll get someone to buy for you now, tanong kaagad ni Zachary. Hindi na yan surprise gift. Umiling si Jamie at tinapik ang balikat ni Zachary na parang matanda. It's okay, Daddy. Masaya kami na binilhan mo kami ng mga regalo. Yeah, I actually like this doll. Look, it's a unique doll from Chania. Ipinakita ni Ellie sa lahat ang kanyang regalo. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga daliri sa pagbilang. Siya ang ika-39 na miyembro ng aking pamilya ng manika. Pangako ni Daddy na sorpresahin kayo ng mga kagiliw-giliw na regalo sa hinaharap. Okay. Naramdaman ni Zachary na kailangan niya na mas seryosohin ang bagay na ito. Gusto niyang i-enjoy ng triplets ang mga regalo nila. Malapit nang matapos ang orientation. Tara, tayo na. Hindi na makapaghintay si Robbie na lumabas ng bulwagan. Para sa kanya, pag-aaksaya lang ng oras ang seremonyang tulad nito. Dumalo lang siya sa orientation para suportahan si Ellie. Sige, alis na tayo. Gustong ipatong ni Zachary ang mga bata sa kanyang balikat, ngunit agad silang lumingon pababa sa kanya. Mga bata na kami sa elementarya. Hindi na kami makakasakay sa balikat ni Daddy. Si Jamie ay nasiyahan sa paglalagay sa isang mature na harap. Sinulyapan niya ang mga babae sa paligid niya at bumulong, napakaraming magagandang babae sa paaralan. Ayokong isipin nila na daddy's boy ako at lumayo sa akin. Biglang humagalpak ng tawa si Zachary. Daddy's boy. Jamie, naalala mo ba ang pangako mo noong graduation mo sa kindergarten? Nangako ka para pakasalan si Sasha paglaki mo. Nagtaas ng kilay si Ellie at nanunukso, you even wrote her a bunch of ng mga love letter. Nasa elementarya na tayo ngayon. It's time to move on. Tiningnan ni Jamie si Ellie na parang mga dagger at sinabi sa seryosong boses, at saka, ilan sa atin ang talagang naaalala ang mga katangahang ginawa natin noong bata pa tayo. Ang hindi tapat na binata, bumantong hininga si Robbie. Eksakto. Nagpout si Ellie at binigyan ng masamang tingin si Jamie. Dapat matuto kang maging kasing tapat ni Daddy. Marahang tinapik ni Zachary ang likod ng ulo ni Jamie. Kasing tapat mo. Biglang nagtanong si Robbie, paano si Miss Cynthia? Nang marinig yun, natigilan si Zachary. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng ganitong talakayan sa mga bata bago gaya niya palaging iniisip na sila ay masyadong bata para maunawaan ang anumang bagay. Tila, nalaman nila lahat. Sa huling 2 taon, tinanggal ni Henry ang lahat ng mga talaan ni Charlotte at pinalitan siya ni Cynthia. Bagamat hindi alam ng mga bata ang tungkol dito, naramdaman nilang bumisita si Cynthia sa tirahan ng knock ng mas madalas at patuloy na sinusubukang pasayahin si Zachary. Walang puso ang triplet na kasuklaman si Cynthia dahil parati siyang mahina at mahinang magsalita. Ang ginawa nila sa halip ay lumayo sa kanya. Ngayong lumaki na ang mga bata, mas naunawaan na nila ang mga matatanda. Kilala nila si Henry ay sinusubukang i-matchmate si Cynthia sa kanilang ama. Ang paksang ito ay naging seryoso kina Jamie at Ellie. Tumagilid ang ulo nila at tumingin kay Zachary. Isang linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Jamie, at direktang nagtanong, Daddy, gusto mo ba si Miss Cynthia? Papakasalan mo siya. Hinawakan ni Ellie ang kamay ni Zachary at nakasimangot na tanong. Hindi, umiling si Zachary. Ang mommy niyo lang ang mahal ko. Nakahinga ng maluwag si Robbie. Lately, napapanaginipan ko si mommy. I think she's going to come na bumalik ka agad. Oo, ako din. Itinaas ni Ellie ang kanyang kamay at sinabing, napanaginipan ko rin si mommy at Mrs. Berry. Sa aking panaginip, ginising ako ni Mrs. Berry sa umaga. At si mommy ay gumagawa ng mainit na cross bunnies sa kusina. Naaalala ko ang mainit na cross bunnies na ginawa ni mommy ay medyo maalat.
Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Jamie nang biglaan. Kung sakaling bumalik sila, ipinapangako kong kakainin ko ang lahat ng maalat na mainit na cross bunnies ni Mommy at hindi na magpaluto ng mac at cheese at inumin ang katas ng pakwan niya na amoy sibuyas. Ako rin. Umangat ang ulo ni Robbie at tumingin kay Zachary. Baka bata pa tayo, pero sina Mommy at Mrs. Berry ay laging nasa isip natin. Sobrang miss ko na rin sila. Hinaplos ni Zachary ang ulo ni Robbie. Don't worry, uuwi na si Mommy malapit na. Minsang sinabi ni Henry na hindi maaalala ng mga bata ang anumang nangyari bago ang edad na 3. Ang triplets, sa paniniwala niya, ay makakalimutan kung sino si Charlotte at yayakapin ang isang bagong ina nang wala sa oras. 2 taon na ang lumipas, ngunit hindi nakakalimutan ng 3 maliliit na ito si Charlotte. Noon pa sila naghihintay para bumalik siya. Nagkataon lang na napanaginipan ng mga munting bata ang kanilang ina nang gumawa ito ng hindi inaasahan na hitsura. Daddy, nang makita ang babae sa paradahan ng kotse, huminto si Ellie sa paglalakad. Tumangala si Zachary at nakita niya si Cynthia na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan na may dalang maraming regalo. Napangiti siya agad sa di kalayuan ay nakita niya silang 4. Kumunat ang noo ni Robbie at inalis ang kamay kay Zachary. Si Jamie, na naglalaro ng kanyang Rubik's Cube, ay nagtaka kung bakit sila huminto sa paglalakad. Ngunit nang makita si Cynthia naman, natigilan din siya. Tumakbo si Cynthia sa direksyon nila at ibinigay lahat ng regalo sa mga bata. Noong una, gusto nilang tanggihan ang mga regalo, ngunit pagkatapos makita kung gaano siya kataos puso at nasisiyahan, sila ay walang choice kundi tanggapin sila. Salamat! Todo ngiti si Cynthia at iminuwestra ang kanyang mga kamay. Kayong lahat ay elementarya na ngayon. Hayaan niyo ako kung kailangan niyo ng anumang tulong sa inyong pag-aaral, okay? Bagamat may kapansanan sa pagsasalita si Cynthia, humawak siya ng mga degree ng doctorate sa medisina at edukasyon at ay isa ring nangungunang psychologist sa larangan. Ang kanyang mga kahanga-hangang kredensyal ang dahilan kung bakit siya ang pinili ni Henry na palitan si Charlotte nang wala na ang huli at nawawala. Nagustuhan siya ni Henry hindi lang dahil mahina siya at hindi makapagsalita. Higit sa lahat, naisip niya siya ay may kakayahang turuan ang mga bata. Salamat. Hindi na alam ng triplets kung ano pa ang sasabihin. Salamat. Pwede ka nang umuwi. Sinagot naman ni Zachary na nagbigay ng isang gesture. Lumapit si Ben at dinala si Cynthia sa kotse. Ngumisi siya sa mga bata, nagpaalam sa kanila, at sumunod kay Ben sa kotse. Nakahinga ng maluwag ang 3 maliliit na bata pagkaalis niya. Kinagat ni Ellie ang kanyang mga labi at sinabing, Miss Cynthia is quite a nice lady. Nakipagkaibigan sana ako sa kanya kung siya ay hindi sinusubukang palitan si Mommy. Oo, palagi siyang naghahanda ng magagandang regalo para sa amin, at masyado kaming awkward para tanggihan pa siya, si Jamie na nakasimangot. Daddy, kailangan mong gumawa ng isang bagay, diretsyong sabi ni Robbie sa punto, kung hindi mo siya gusto at hindi mo para pakasalan siya, kailangan mong sabihin sa kanya na huwag sayangin ang kanyang oras at pagsisikap. Ito ay magiging lubhang awkward para sa lahat kapag bumalik si Mommy. Tama ka, tumango si Zachary. Kung tutuusin ay nilinaw na niya ito kay Cynthia noon pa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ginagawa niya ito sa kanyang sariling malayang kalooban at hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang kanyang tugon ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Zachary. Ngayong bumalik na si Charlotte, naramdaman ni Zachary na kailangan niyang makipag-usap muli sa kanya. Pinaasa niya siya na maaaring lumayo sa kanya at sa mga bata. Hinihintay sila ni Henry sa sala nang makarating sila sa bahay. Siya rin, lumipad mula sa malayo ang M-Nation at naghanda ng mga regalo para sa triplets. Lolo, tumakbo sina Jamie at Ellie papunta kay Henry dahil tuwang-tuwa silang makita siya sa bahay. Si Robbie naman ay mas mahinahong tumugon. Hoy! Napangiti ang mga labi ni Henry nang makita ang mga bata. Ang kalusugan ni Henry ay lumala sa nakalipas na 2 taon. Sa edad na 78, siya ay ganap na naka-wheelchair. Dapat siyang magpasalamat na nasiyahan pa rin siya sa piling ng kanyang dakilang mga apo sa edad na ito.
Kailan ka bumalik, Lolo? Agad na lumuhad si Ellie sa tabi ni Henry at minasahe ang kanya binti. Why don't you stay with us since you're not be feeling well lately? We'll be here to take care of you, minasahe ni Jamie ang kanyang mga balikat at sinabi. Umupo si Robbie sa tabi nila saglit at malamig na sinabi, kailangan kong umakyat sa itaas para tapusin ang ilang trabaho, Lolo. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya kaagad. Malungkot ang ekspresyon ni Henry nang makita kung gaano kalamig si Robbie. Maaaring hindi alam ni na Jamie at Ellie ang totoo, ngunit alam ni Robbie na umalis ang kanilang ina dahil kay Henry. Alam ni Robbie na maganda ang pakikitungo ni Henry sa kanila, ngunit hindi niya ito mapapatawad sa pagpilit sa kanilang ina na umalis sa pamilya. At the same time, wala siyang masyadong magawa dahil bata pa lang siya. Kaya naman, ang pagiging emosyonal na malayo ang tanging paraan ni Robbie upang ipahayag ang kanyang pagkabalisa. Hindi mo kailangang lumipad pabalik para sa isang maliit na okasyon lamang. Pagod ka ba? Walang kibo na tanong ni Zachary. Masaya niyang kausap si Henry noon pero hindi na. Nasa elementarya na sila ngayon. Dapat akong bumalik at ipagdiwang ang kanilang malaking araw. Biglang sumimangot, iniangat ang mukha ni Henry. Narinig kong nakuha ng Lindbergh Corporation sa kanilang mga kamay sa territorial water ng South Sea. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho sa pag-aaral. Marahang tinapik ni Zachary ang mga balikat ni na Jamie at Ellie at sinabing, it's late night na ngayon. Sige na at matulog na kayo. Okay, magandang gabi, Lolo. Magandang gabi, Daddy. Magandang gabi, mga bata. Pagkabalik ng mga bata sa kanilang silid, inihatid ni Spencer si Henry sa pag-aaral. Nagpalit ng bagong damit si Zachary at umupo. Lumapit si Ben at inihain sa kanya ang isang baso ng iced wine. Umiinom ka pa, napatingin sa kanya si Henry na may nakakunot na noo. Nakalimutan mo na ba ang sakit na naranasan mo, na dumudugo ang tiyan mo? Ang unang 6 na buwan pagkatapos ng pagkawala ni Charlotte ay impyerno para kay Zachary. Hindi siya makakain ni matulog ng payapa, at ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-abuso sa alak at nalunod sa paghihirap. Ang kanyang labis na pag-inom ay nagkaroon na nakapinsala sa kanyang kalusugan. Ito ay napakasama na siya ay dumanas ng pagdurugo ng gastrointestinal at kinailangang isugod sa ospital. Sinamahan siya ni Henry sa ospital buong magdamag. Nag-aalala siya para kay Zachary. Sa araw na iyon, medyo naging mahina si Henry at hindi na siya kasing dominanti katulad ng dati. Pumikit siya sa mga kilos ni Zachary basta alam niya ang kanyang limitasyon. Konti lang. Mukhang good mood si Zachary at hindi na kasing aloof dati. Bakit hindi ka nagbid ng personal para sa territorial water ng South Sea? Hindi mo ba alam na mahalaga ito? Binanggit muli ni Henry ang paksang ito dahil hindi siya nasisiyahan sa ginawa ni Zachary. Nagpatuloy si Henry, 2 taon nang pinagmamasdan ng Lindbergh Corporation ang territorial water, ngunit buti na lang, nagawa nating pahinain ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsupil sa kanilang alyansa sa Browns, Sterlings, at sa Blackwoods. Paano mo sila papayagan na bumalik? Hindi mo ba alam? Kumunot ang noo ni Henry. Narinig ko na nagpadala si Danrick ng isang batang babae sa auction, at agad siyang naging usap-usapan sa bayan ng mundo ng negosyo matapos manalo sa bid. Inimbestigahan mo siya, nagsalubong ang kilay ni Zachary. Ayaw niyang malaman ni Henry ang babae ay si Charlotte dahil natatakot siya na isabutahe ni Henry ang kanyang plano. Ano ang dapat imbestigahan? Ipinahayag ni Henry ang kanyang kawalang kasiyahan. Ang balita tungkol sa batang babae na iyon ay kumalat na parang apoy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 685. Alam ko ang ginagawa ko, walang pakialam na sabi ni Zachary. Hindi ka dapat mag-alala para sa kumpanya mula noon na hindi maging maganda ang pakiramdam mo. Marami kang nagawa sa nakalipas na 2 taon, ngunit hindi ako nakialam, sabi ni Henry. Ang Lindbergh Corporation ay namonopolyo na ng buong rehiyon ng Southeast Aploth,
At nakagawa na sila ngayon ng isang malakas na koneksyon para makapasok sa ating domestic market. Kung ikaw pa, alam ko, putol ni Zachary. Ibinaba niya ang kanyang wine glass at nagtanong, may gusto ka pa bang sabihin? Ako ay kailangan na magpahinga ngayon. Napabuntong hininga si Henry. Umiwas siya ng tingin at sinenyasan siyang lumabas ng kwarto. Dapat matulog ka na rin ng maaga. Tumayo si Zachary at umalis. Pinanood siya ni Henry na umalis at agad na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Huwag kang mag-alala, sir, pag-aaliw ni Spencer at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa. Maaaring siya ay malamig at mayabang, pero naniniwala akong alam niya ang ginagawa niya. Hindi niya hahayaan na ang Lindbergh Corporation ay magtagumpay sa kanya. Kung alam niya kung ano ang ginagawa niya, mahinang sabi ni Henry. Wala siyang pakialam sa kumpanya dahil nakatutok siya na hanapin ang babaeng iyon. Siya ay isang tao, pagkatapos ng lahat, sabi ni Spencer, dapat tayong matuwa na nagawa niyang pagsamahin ang kanyang sarili. Napakamatigas ng ulo, ipinahayag ni Henry ang kanyang pagkabalisa na may mababang ungol, tulad ng kanyang ama. Mga lalaking naglagay ng relasyon bago ang anumang bagay ay hindi kailanman magtatagumpay sa buhay. Dahil sa sinabing iyon, hindi makapagsalita si Spencer. Tinakpan niya ng kumot ang mga hita ni Henry at tahimik na minasahe ang kanyang mga paa. Forget it. Dalhin mo ako sa kwarto ko. Alam ni Henry na wala na siyang magagawa ngayon dahil wala na siya na tinatawag ng mga shot. Walang anumang sinabi o ginawa niya ang makakapagpabago ng anuman. Kailangan niyang hayaan si Zachary na humawak sa mga problema niya sa sariling bilang siya ang namamahala sa pamilya ngayon. Habang ibinabalik ni Spencer si Henry sa kanyang silid, dumaan sila sa sala at napansin ang mga ilaw ay nasa pag-aaral pa rin sa itaas. Nakita rin nila si Ben na papasok sa kwarto na may dalang tambak na mga dokumento. Agad na sinabi ni Spencer, tingnan mo, nagtatrabaho pa si Mr. Zachary sa oras na ito sa negosyo ng pamilya. Mas mabuting siya na lang, sabi ni Henry sabay tango. Sa pag-aaral sa itaas, ipinasa ni Ben ang mga dokumento kay Zachary. Ito ang mga detalye tungkol kay Miss Lindbergh. Binasa ni Zachary ang lahat ng mga dokumento at ngumisi, gaano kadetalyado. Walang isang depekto sa kanyang mga record, sabi ni Ben, mga tala mula sa kanyang elementarya hanggang sa universidad, at kahit postgraduate studies ay kumpleto sa lahat. Maging ang kanyang mga resulta sa kindergarten ay maayos at dokumentado. Nanatiling tahimik si Zachary at nagpatuloy sa pagbaklat sa kanyang mga tala. May mga litrato pa nga galing sa kanya pagkabata at teenage years. Tingnan mo kung gaano kakumplito ang kanyang mga record, ipinahayag ni Ben ang kanyang iniisip. Sa palagay ko may posibilidad pa na baka hindi siya si Miss Wind. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Zachary at tumawa. Kung ang Knox ay may kakayahang burahin ang mga talaan ng isang tao, ako ay siguradong may kapangyarihan din ang mga Lindbergh na lumikha ng pagkakakilanlan ng isang tao mula sa simula. Nang marinig iyon, nawalan ng masabi si Ben. Nagawa mo bang malaman kung saan siya tumutuloy ngayon? Nilapag ni Zachary ang mga files at nagtanong. Sa kasamaang palad, hindi. Umiling si Ben. Ang mga Lindbergh ay naging napakalihim tungkol dito. Ngunit si Bruce ay nasa gitna pa rin ng pag-iimbestiga nito. Sabihin sa kanya na huminto, sabi ni Zachary, sa puntong ito, hindi ko nais na lumikha ng anumang hindi kinakailangang hinala. Sige po, sir, agad na tinawagan ni Ben si Bruce. Ang Lindbergh Corporation ay nagmamay-ari na ngayon ng territorial water ng South Sea at handa nang pumasok sa domestic market. I'm sure magkikita kami. Tinapik ni Zachary ang kanyang mga daliri sa mesa. Hindi na siya makapaghintay na makitang muli si Charlotte, ngunit sa parehong oras, alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado at hindi nagmamadali sa mga bagay-bagay. Bago matulog, nakatanggap muli ng text message si Zachary mula kay Cynthia. Sa huling 2 taon, walang mintis na text si Cynthia kay Zachary tuwing umaga at gabi. Karaniwang binabaliwala ni Zachary ang kanyang mga mensahe, ngunit dahil bumalik na si Charlotte, at naalala niya ang pangako niya kay Robbie, he decided to have the talk with her. Sumagot siya,
Maghapunan tayo na magkasama bukas. Sige, magkikita tayo bukas. Halos agad na sagot ni Cynthia. Halatang excited siya sa hapunan bukas. Inilapag ni Zachary ang kanyang telepono at ipinikit ang kanyang mga mata. Muli, bumungad ang mukha ni Charlotte sa kanyang isip. Panaginip ko pa ba siya ngayong gabi? Kinaumagahan, pagkatapos mag-almusal kasama ang triplets, handa na si Zachary para ipadala sila sa paaralan. Gaano man siya kabisi sa nakalipas na 2 taon, palagi siyang gagawa ng isang punto upang ipadala ang mga ito sa paaralan. Para sa kanya, ang 40 minutong paglalakbay ay napakahalaga dahil maaari siyang gumugol ng ilang oras na may kalidad kasama ang mga bata. Gayunpaman, ngayon, nais ni Henry na ipadala sila sa paaralan sa halip. Ngumiti siya at sinabing, mayroon ba akong karangalan na inihahatid kayong lahat sa paaralan ngayon? Napatingin si Zachary sa mga bata at hinihintay ang kanilang tugon. Yay! Ihahatid kami ngayon ni Lolo. Pumalakpak si Ellie sa tuwa. Okay, hindi ka pa bumisita sa school namin, tama. Isasama ka namin. Natuwa rin si Jamie sa narinig. Samantala, tumanggaw naman ang isinagot ni Robbie. Kaya gusto niyong pag-aralin kayo ni Lolo. Napatingin si Zachary kay Robbie. Okay, tumanggo ulit si Robbie at umiwas ng tingin. Tumingin si Zachary kay Henry at sinabing, salamat. Huwag mong pagurin ang iyong sarili. Bumalik ka kaagad at magpahinga. Nakuha ko, si Henry ay mukhang hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Ngunit ang pag-iisip na may padala ang mga bata sa paaralan siya ay pinasaya. Kailangan ko nang umalis ngayon. Niyakap ni Zachary ang 3 maliliit at nagmamadaling umalis. Tapos na ba ang almusal mo? Napangiti si Henry. Oo. Pagkatapos ay inimpake nila ang kanilang mga bag at itinulak ang wheelchair ni Henry sa pintuan. Bigla kong naalala na may international economics class ako ngayon. Inilapag ni Robbie ang kanyang mga kagamitan at matikas na pinunasan ang bibig gamit ang napkin. Hindi ako sasama sa inyo sa school ngayon. Mr. Robinson, gusto ni Spencer na hikayatin si Robbie na pumasok sa paaralan, ngunit pinutol ni Henry, sige. Manatili ka sa bahay pagkatapos. Okay, umiwas ng tingin si Robbie at tumanggo. Umakyat siya kaagad at nagutos, inform the teacher para pumunta ng maaga. Sige, Mr. Robinson. Alam ni Henry na sinusubukan ni Robbie na layuan siya. Kahit nagalit siya tungkol dito, wala siyang maraming magagawa ngayon. Akala ko ba hapon ang klase mo sa International Economics? Naguguluhang tanong ni Jamie. Don't worry about Robbie. He doesn't need to come to school with us since natapos na niya lahat ng syllabus pa rin. Nakasimangot si Ellie at sinabing, tara na. Malilate na tayo. Okay, habang nagmamaneho ang kanilang Rolls-Royce sa Greenway, napansin nila ang isang pilak na Rolls-Royce na nagmamaneho paakyat sa burol. Nagpalitan ng tingin ang mga driver at bodyguard mula sa magkabilang sasakyan nang madaanan nila ang isa't isa. Habang ang driver at bodyguard ng knocked ay binigyan sila ng nalilitong tingin, ang kanilang mga katapat ay nanatiling malamig at mayabang. Sila ba ang bago nating kapitbahay? Bulong ni Spencer habang nakatingin sa Rolls-Royce. Mayroon lamang mga villa sa Rocon Hill, at isa sa mga ito ay ang tirahan ng mga knocked, na matatagpuan sa kalahating daan sa burol at sa timog na bahagi. Ang isa pang villa, na nasa hilagang bahagi, ay naiwang bakante sa loob ng maraming taon. Bilang nag-iisang pamilyang nakatira sa Rocon Hill, eksklusibong ginamit ng mga knocked ang paikot-ikot na burol na daan para sa maraming taon. Ito ang dahilan kung bakit nagulat si Spencer nang makita ang isa pang sasakyan dito. Patuloy niyang pinagmamasdan at napagtanto na ang pilak na Rolls-Royce ay patungo sa hilaga. May lumipat na talaga sa kabilang villa. Anong tinitingin-tingin mo? Habang naglalaro ng baraha si Henry kina Jamie at Ellie, napunta ang tingin niya kay Spencer, na itinaas ang mga kurtina upang sumilip sa bintana. May isang kotse na kamukha ng sa atin, at dumaan ito sa atin ngayon lang. Kulay pilak, sabi ni Spencer sa mahinang boses. Napanood ko silang nagmamaneho pababa sa kanlurang villa ng Northridge. Medyo natigilan si Henry.
Nakakunot ang noo niyang sinabi, 7 modelo lang ang kotseng ito ang ginawa. At ito ay napakamahal na hindi lahat ay kayang bayaran ito. Sa tingin ko nagmula ang taong nakita mo sa pamilya Lindbergh. Ang personalidad ni Danrick Lindbergh ay kasing sira ng kanyang pangalan. Nagustuhan niya ang lahat ng kanyang mga kotse ay silver na kulay. Samantala, ang pamilya Noct ay may matibay na kagustuhan para sa mga itim na kulay na kotse. Maaaring totoo iyon. Bulalas ni Spencer na mukhang gulat na gulat. Si Danrick Lindbergh ay palaging nag-iingat sa kanya na isang sikreto ang lokasyon, at mas pinahahalagahan niya ang kanyang privacy kaysa sa sarili niyang buhay. Bakit siya ngayon na dumating at tumabi kay Mr. Zack Airy? Medyo malungkot si Henry. Pumunta ka at imbestigahan mo ito, utos niya. Oo, sir. Agad na tinawagan ni Spencer ang isa sa kanyang mga subordinate at sinabi sa kanila na tingnan ang bagay. Tumangala si Jamie kay Henry at curious na iniling ang ulo sa gilid. Lolo, sino ang mga Lindberghs? Napakalakas ba nila? They're the arch enemy of our Noct family, sabi ni Henry, na nakatingin kay Jamie na may seryosong ekspresyon. Sa hinaharap, siguraduhing manatiling malinaw sa sinumang may apelyido na Lindbergh. Huwag mo nang subukang lumapit sa kanila, malinaw ba ako? Siyempre hindi, sabi ni Jamie, at masiglang tumango. Ang kanyang mukha ay dumidilim, na parang ang pag-iisip sa pinakadakilang kaaway ng kanyang pamilya ay naglagay sa kanya sa masamang kalooban. Mayroon ba talaga tayong mga kaaway? Tanong ni Ellie na bahagyang nakasimangot. Mukhang nalilito, siya nagpatuloy, hindi ba ang pamilya natin ang pinakamakapangyarihan sa mundo? Balita ko super strong si Daddy, at more na mas malakas pa kaysa kay Superman mismo. Nabulunan si Henry sa kanyang inumin at halos iluwa ito ng sabay. Umubo siya ng malakas at hinampas ang dibdib niya. Lolo, agad na tumayo si Jamie at tumakbo papunta sa kanya. Tinatapik ang likod ni Henry, tinanong niya na nag-aalala, ayos ka lang ba? Ellie, ang cute mo. Napatawa mo ako ng husto kaya nabulunan ako. Haha. Hawak-hawak pa rin ang kanyang dibdib, yumuko si Henry at bumantong hininga sa kakatawa. Haha, ang mga salita ng mga bata ay walang pinsala. Sabi ni Spencer na sumabay sa pagtawa. Huwag mong isapuso, Mr. Noct. Oh, may nasabi ba akong mali? Tanong ni Ellie na medyo nahihiya. Namumula ang kanyang mukha na pula, bumulong siya, sinabi sa akin ng aking mga guro, kaibigan, si Mrs. Berry, at lahat ng tao sa paligid ng bahay. Malakas talaga si Daddy. Hindi ko akalain na may mas makapangyarihan pa sa kanya sa planetang ito. Oo, iyon din ang naisip ko, seryosong sabi ni Jamie. Lagi kong iniisip na si Robbie lang ang makakagawa na higitan si Daddy sa hinaharap. Si Robbie ay isang napakatalino na batang lalaki, at tiyak na malampasan niya ang kanyang sariling ama at tagapagturo balang araw, si Henry na pag-iisip, at baka sa mukha niya ang pagmamalaki habang iniisip ang bata. Gayunpaman, ang mundo ay napakamalaking lugar, at may mga taong sapat na kaagaw sa daddy mo. Ang tinutukoy mo ba ay ang taong iyon mula sa pamilyang Lindbergh? Curious na tanong ni Jamie na nakasandal papalapit sa kanya. Lalaki ba sila o babae? Ilang taon na sila? Masama ba sila? Isa ka bang tanga? Tanong ni Ellie na ikinalaki ng mata niya. Nakatingin kay Jamie na para bang tulala siya at nagpatuloy, hindi ba sinabi ni Lolo na sila ang pangunahing kaaway natin? Siyempre nakakakilabot silang mga tao. Ang mga tao ng pamilya Lindbergh ay lubhang mapanganib, muling paalala ni Henry sa kanila. Kung ikaw ay mabangga sila ng hindi sinasadya, siguraduhing tumawid ka agad sa kabilang bahagi ng kalye, at huwag maniniwala sa isang salita na sinasabi nila. Malinaw ba iyon? Nakuha ko, ang sagot ng dalawang bata, na tarantang tumango. Medyo nag-aalala si Spencer, na kanina pa nakikinig sa usapan nila sa gilid. Ganyan si Henry kaseryoso sa bagay na ito dahil natatakot siya na ang pamilya Lindbergh ay ipaglalaban ang kustodiya ng mga bata sa sandaling nalaman nila na ang dugo ng mga Lindbergh ay dumadaloy sa kay Ellie, Robbie, at Jamie na mga ugat. Gayunpaman, hanggang kailan nila maitatago ang isang bagay na tulad nito? Sa kabutihang palad, wala si Robbie ngayon.
Kung hindi, marami siyang katanungan para kay Henry at baka makatisod sa isang masamang katotohanan ng hindi sinasadya. Ipaalam ito kay Zachary, utos ni Henry, na mukhang balisa. Oo, sir. Tumawag si Spencer kay Ben at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa sandaling iyon, pumaroda na ang sasakyan ni Zachary sa parking lot ng kumpanya. Ibinaba ni Ben ang telepono kaagad at mabilis na nagsumbong sa kanya. Nang marinig ito ni Zachary ay natigilan siya. Ano, sabi mo kakalipat lang nila sa Northridge. Baka si Charlotte. Hindi pa kami sigurado tungkol dito, sagot ni Ben. Nagpadala na si Mr. Spencer ng isang tao para imbestigahan ito. Tawagan mo siya kaagad, mapilit na utos ni Zachary. Sabihin mo na pinadala ko na si Bruce para bantayan sa nakatira sa Northridge at sabihin sa kanya at sa kanyang mga tauhan na huwag nang makialam. Oo, sir. Agad na tinawagan ni Ben si Spencer. Nang marinig ang mga salita ni Ben, hinawakan ni Spencer ang receiver at sinabi kay Henry, sabi ni Mr. Zachary na pinadala na niya si Bruce para ayusin ang usaping ito, at ayaw niyang makialam tayo rito. Kumunat ang noo ni Henry ngunit tumango rin sa huli. Sige, kung gayon, hayaan mo siyang lutisin ang isang maliit na bagay na tulad nito sa kanyang sarili. Sinabi ni Spencer kay Ben ang tungkol sa tugon ni Henry, at ipinasa ni Ben ang mensahe kay Zachary. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Zachary. Iniutos niya na hayaan si Bruce na tingnan ang bagay kung gayon. Oo, sir. Pinuntahan ni Ben at ipinaalam kaagad kay Bruce. Inayos ni Zachary ang wedding band sa kaliwang singsing na daliri, nagniningning ang mga mata sa pananabik. Siguro bumalik si Charlotte sa pagkakataong ito para mas mapalapit siya sa kanya at sa mga bata. Nagbabasa si Robbie sa study room. Dumating ang kanyang aide at nagulat, Mr. Robinson, papunta na rito ang iyong Global Economics tutor. Gayunpaman, dahil sa layo, baka mga kalahating oras pa at nandito na siya. Got it, mahinang sagot ni Robbie. Umalis ang katulong. Natapos ni Robbie na basahin ang libro sa pandaigdigang ekonomiya, naganap na nakasulat sa Ingles. Nagpapahid ng kanyang mga sentido, bumangon siya at naglakad patungo sa bintana, kung saan siya ay tumingin sa kagubatan ng mga puno sa distansya. Pakiramdam niya ay nabawasan ang pagod sa kanyang mga mata sa 1 minuto. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naakit ng isang kislap ng pilak sa di kalayuan. Nang mas malapitan niyang tingnan ang kakaibang bagay, napagtanto niyang isa pala itong kotse. Ang mga kotse ng pamilya Noct ay itim ang kulay, at ang mga pribadong doktor at tutor na kinuha nila ay lahat dinala sa bahay ng mga sasakyan ng pamilya. Saan nagmula ang kulay pilak na sasakyang ito? May dumating bang hindi inaasahang bisita? Tumalikod si Robbie at inabot ang kanyang pares ng binocular. Sinilip niya sa lens ang pilak na bagay. Ito ay isang kulay pilak na Rolls-Royce. Kakaibang sapat, ito ay ang parehong modelo ng pamilya Noct na sasakyan. Huminto ang kotse sa Northridge, kung saan mabilis itong nawala sa ilalim ng malaking canopy ng mga puno. Gayunpaman, dahil patungo ito sa direksyong iyon, maaaring hulaan ni Robbie na patungo ito sa kanlurang villa ng Northridge. Narinig niya minsan na sinabi ni Ben na mayroong 2 villa sa Rocon Hill, ang isa ay matatagpuan sa silangan, at isa matatagpuan sa kanluran. Ang villa sa silangan ay ang tahanan ni Robbie, ngunit ang villa sa kanluran ay matagal nang walang laman. Ang mga bagong kapitbahay ay malamang na lumipat ngayon. Mula sa pagkakagawa ng kanilang sasakyan, masasabi niyang kung sino man ito ay malamang na may kwenta ang panga. Ibinaba ni Robbie ang kanyang binocular at tumalikod sa bintana. Ang lokasyon at anggulo ng kwartong ito ibig sabihin, maliit na kahabaan lang ng ring circuit ang nakikita niya mula roon. Kung gusto niyang makita ang kanlurang villa mula sa gusaling ito, kailangan niyang pumunta sa pavilion. Gayunpaman, ang pag-espiya sa mga tao ay isang hindi kagalang-galang na bagay na hindi dapat gawin, at si Robbie ay hindi gaanong interesado dito. Kung wala ang tutor dito, medyo nainip si Robbie. Dahil natapos na niyang basahin ang kanyang libro, siya nagsimulang kalikutin ang kanyang mekanikal na kalapati. Ito ang bagong imbensyon na pinaghirapan niya.
Binili niya ang plastik na kalapati sa tindahan ng mga laruan. Pag-uwi niya, pinunit niya ang mga wire nito at nilagyan ito ng bagong remote control system. Pagkatapos ay itatapon niya ang kalapati sa bintana. Nais malaman ni Robbie kung gaano kalayo ang kalapati na ito na maaaring lumipad, at kung ito ay malawak na tanawin ng Rokan Hill. Kung maaari, ang kalapati ay magiging katulad ng isang remote-controlled na drone. Gayunpaman, marami ang kanyang kalapati na mas kawili-wiling mga function kaysa sa isang ordinaryong drone. Inabot ni Robbie ang kanyang laptop at sinimulang patakbuhin ang espesyal na application na na-install niya dito. Anuman ang nagawang e-record ng kalapati ay makikita sa kanyang screen sa real time. Siya ay nanunood ng may kagalakan habang ang imahe ng kanyang screen ay nagbago mula sa looban ng mga nocts na tirahan sa isang bird's eye view ng buong bahay. Pagkatapos, ang bahay ay naging isang batik sa kanyang screen bilang lumipad ng malayo ang kalapati. Napuno ng berde ang kanyang screen habang ipinapapakpak nito ang kanyang mga pakpak sa paligid ng kagubatan, bago lumipad paitaas upang makuhanan ang kabuuan ng Rokan Hill. Ang mga labi ni Robbie ay pumulupot sa isang nasisiyahang ngiti. Anong tagumpay? Kinokontrol ang paggalaw ng kalapati gamit ang kanyang laptop. Gusto niyang makita kung magagawan ng kalapati na kumuha ng larawan mula sa isang nakapirming punto. Kaya naman, ginawa niyang lumihis ang kalapati at lumipad patungo sa kanlurang villa ng Northridge. Wala siyang intensyon na tiktikan ang kanyang kapwa, sa halip, gusto lang niyang makita kung gaano siya kabilis maaaring maging imbensyon. Lumipad ang kalapati patungo sa kanlurang villa, na nakuna ng malapitan nakuha ang kulay pilak na Rolls-Royce at a smattering of stern-looking bodyguards, who are hauling luggage into the house. Ang isa pang tao na may magandang silweta ay pumasok din sa bahay. Na parang mayroon sila na pagtanto nila, lumingon sila at diretsyong nakatingin sa kalapati. Tuwang-tuwa na nakatingin si Robbie sa screen, gustong makita kung sino ang taong iyon. Mr. Robinson, sa sandaling iyon, ang boses ng kanyang aide ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nandito na ang tutor mo. Mabilis na lumingon si Robbie sa pinto at sumagot, pasok. Nang muli siyang tumingin sa screen ng laptop niya, pumasok na ang figure sa loob ng villa, at nawalan siya ng isang pagkakataon na makita kung ano ang hitsura niya. Hindi maiwasan ni Robbie na mapansin ang kakaiba. Lahat ng bodyguards ay babae. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng labis na pagkabigo. Itinuro niya ang kalapati na tumungo sa ibang direksyon ng burol ng Rokan. Kung tutusin, hindi niya talaga gustong tiktikan ang kanyang kapitbahay. Bumukas ang pinto sa sandaling iyon, at mabilis na pinapasok ng aide ang Global Economics tutor sa silid. Mabilis na tumayo si Robbie para batiin siya. Magandang umaga, Miss Helen. Inihanda niya ang kanyang mga gamit sa klase at umupo para mag-aral. Natapos ni Zachary ang kanyang mga pulong sa umaga at nagpas siyang bisitahin ang isa sa kanyang mga site ng proyekto. Nagmamadali si Lucy para mag-ulat, Mr. Noct, magkakaroon ng conference na gaganapin ang Uploth Chamber of Commerce ngayong hapon. Dadalo ka ba? Hindi ba't itinalaga ko na si Mr. Stirk at ang iyong sarili na pumunta sa ngalan ko? Putol ni Zachary, tunog na medyo naiinip. Nakatanggap lang ako ng impormasyon na may isang Miss Lindbergh na dadalo sa komperensya ngayong hapon, hingal na sagot ni Lucy. Hanggang ngayon, si Zachary ay pumipirma ng ilang mga dokumento at binibigyang pansin lamang si Lucy. Dito, gayunpaman, ang kanyang kamay ay huminto sa papel. Ipasa sa akin ang mga detalye ng komperensya. Oo, Mr. Noct. Inabot sa kanya ni Lucy ang isang stack ng mga dokumento. Binuklat ni Zachary ang mga dokumento. Eksaktong 101 sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Uploth ang Chamber of Commerce ay titipunin sa Ashenville Garden ngayon upang talakayin ang pagpapalawak ng mga pagkakataon sa rehiyon ng Uploth Pacific. To top it off, magkakaroon ng handaan sa gabing iyon. Ang komperensyang ito ay ginaganap ng isang beses sa isang taon sa iba't ibang lungsod, at ito ay regular na naging spotlight ng mundo ng negosyo. Maraming negosyante ang desperado na mapabilang sa 101. Bilang nangungunang negosyante na may mga pakikipagsapalaran sa rehiyon ng Uploth Pacific,
Dati nang dumalo si Zachary sa mga komperensya. Sa nakalipas na 2 taon, gayunpaman, siya ay naging mas nag-aatubili na ipakita ang kanyang mukha sa mga pampublikong kaganapan. Sa halip, siya ay nagpadala kay Johan na dumalo sa kaganapan sa ngalan niya. Nang marinig na dadalo rin si Charlotte sa event, nagbago agad ang isip ni Zachary. Sige, pupunta ako. Sa pag-iisip na makilala si Charlotte sa lalong madaling panahon, ang puso ni Zachary ay nagsimulang bumilis ng kaunti. The conference will be held over the span of 2 days. According to the rules and regulations, yul na kailangang mag-overnight sa Asheville Garden, paalala ni Lucy. Gusto mo bang pumunta ako at ihanda ang iyong bagahe? Kukunin ko si Ben para tulungan ako. Napatingin si Zachary sa kanyang relo. Dalhin ang mga kinakailangang dokumento at halika at samahan ako. Oo, Mr. Noct. Kinuha ni Lucy ang schedule at iniabot sa kanya. May ilan ka pa mga pagpupulong bago iyon, kaya aalis tayo ng bandang 4:00 ng hapon. Dapat ay makadalo ka sa piging ngayong gabi, hindi bababasa. Bukas na ang actual conference. Sige, sabi ni Zachary, at tumanggo. Nasa labas si Ben para sa isang errand. Pagbalik niya, sabihin sa kanya na kunin ang aking bagahe at maghanda ng mga bagay. Oo, Mr. Noct. Dahil sa pagbabago ng mga plano, kinailangan ni Zachary na tapusin ang kanyang natitirang mga gawain sa lalong madaling panahon. Halos wala na siyang panahon para mag-isip ng ibang bagay. 4:00 ng hapon, natapos ni Ben ang pag-iimpake ng mga bagahe ni Zachary. Kasama ang isang pangkat ng mga bodyguards, umalis siya papuntang Asheville Garden kasama si Zachary. Sumunod si Lucy at ilang sekretarya sa isa pang sasakyan sa likuran nila. Inihahanda ang impormasyon ni Zachary na kakailanganin para sa komperensya. Sumandal si Zachary sa kanyang upuan, at kritikal na nakatingin sa mga dokumento. Kamakailan, ang Lindbergh Corporation ay nagtatag ng isang monopolyo sa South Sea Territorial na katubigan at nagpoach pa ng ilang kliyente mula sa kanyang sariling kumpanya. Ang lupo ng mga direktor ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Ikinukumpara na ngayon ni Zachary ang mga personal na detalye ng mga kliyenteng iyon. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong uri ng mga underhanded na pamamaraan ang ginamit ng Lindbergh Corporation para manguhal ng napakaraming kliyente nila na malayo sa ganoong kaikling panahon. Napakahusay ng Lindbergh Corporation sa kanilang trabaho, sabi ni Ben, na bumantong hininga. Narinig ko na personal na binisita ni Miss Lindbergh ang 3 kliyenteng iyon. Pagkatapos nito, lahat ng 3 kliyente ay nagpahayag na sila ay hindi mas matagal nang gustong ipagpatuloy ang kanilang partnership sa atin. Ganon ba siya kagaling? Kahit nasubukan niya, hindi magawa ni Zachary na gumawa ng anumang koneksyon sa pagitan ng matalas at may talento na itong businesswoman at ang makulit at clumsy na babae na kilala niya noon. Sa palagay ko ay malalaman natin ang ating sarili bukas, malungkot na sabi ni Ben. Mr. Noct, tingnan mo yan. Si Marino, ang driver, ay biglang bulalas. Lumingon si Zachary at tumingin sa direksyon na tinuturo niya. Isang kulay pilak na Rolls-Royce ang lumilipad sa daan sa unahan nila. May malaking L ito na nakakabit sa plaka nito, na pagmamay-ari ang sasakyan ng pamilya Lindbergh. Abutan mo sila. Utos ni Zachary. Oo, Mr. Noct. Bumaba si Marino sa accelerator at mabilis na tumakbo patungo sa Rolls-Royce. Kabanata 690. Si Marino ang pinakamagaling sa pagmamaneho sa lahat ng mga bodyguard ni Zachary. Kaya naman, siya ay ipinasok at bayad sa pagmamaneho kay Zachary. Ang pamilya Noct ay umupo lamang ng pinakamahusay. Ang lahat ng kanilang mga bodyguard ay ang pinakamahusay sa kanilang mga larangan ng mga espesyalidad, at lahat ay maaaring ituring na mga propesyonal sa kanilang larangan. Hindi pa nakikilala ni Marino ang sinumang makakapagtaboy sa kanya. Gayunpaman, sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang kapareha ngayon. Ang kulay pilak na Rolls-Royce ay nakazip sa iba pang mga kotse na parang madulas na igat. Threading sa pamamagitan ng mga tao ng may kumpiyansa, nagawa nitong maunahan ang sasakyan ni Zachary sa kabila ng mga pagsisikap ni Marino sa paghabol.
Hindi nagtagal, ang kulay pilak na Rolls-Royce ay nasa unahan ng mahigit 10 metro sa kanila. Marino, anong problema mo? Abutan mo sila agad. Utos ni Ben, patunog pa na tinamaan. Tumutulo ang pawis sa mga noo ni Marino. Bumaba siya sa accelerator at binilisan ang pasulong, ngunit ang Rolls-Royce ay naglagay ng higit pang distansya sa pagitan nila. Hindi niya ito maabutan. Nakaramdam siya ng kahihiyan, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumaba ng buo sa accelerator, na naging sanhi ng sasakyan na sumulong. Halika, hindi ka matatalo sa isang babae. Sa pag-alala kung paano siya nagdusa sa kamay ng babaeng bodyguard na iyon kahapon, naramdaman ni Ben ang isang alon na nababalot siya ng galit. Kailangan niyang manalo sa kompetisyon ngayon, gaano man ito kaliit. Sa loob ng kulay pilak na Rolls-Royce, inayos ng isang babaeng bodyguard ang kanyang salaming pang-araw at bumaba ng malakas sa accelerator, na naging sanhi ng mabilis na takbo ng sasakyan sa kalsada na muntik na itong lumipad sa hangin. Si Lupin, na nakasakay sa passenger seat, ay tumingin sa rearview mirror at tumawa ng may kasiyahan. Paano naisipan pa ba nilang abutin tayo? Sa backseat, pumikit si Charlotte para magpahinga. Mahinahon niyang sinabi, isipin mo ang sarili mong kaligtasan. Oo, Miss Lindbergh. Agad namang sumagot si Lupin. Si Morgan, na nagmamaneho, ay tumingin sa rearview mirror. Nang makita niya ang kulay itim na Rolls-Royce, na naabutan sila, napangiwi siya sa inis. Morgan, ano bang nangyayari sa'yo? Humakbang ka na. Halos tumili si Lupin. Sinusubukan ko. Pahabol na sagot ni Morgan. Hindi ko akalain na ang rascal na iyon ay magkakaroon ng ilang mga trick sa kanyang manggas. Aba, bilasan mo. Huwag mo silang hayaang maabutan tayo, pagmamaktol ni Lupin. Bumilis si Morgan, ngunit naabutan sila ng kulay itim na Rolls-Royce. Ang dalawang kotse ay nag-cruise sa kahabaan ng kalsada sa tabi ng isa't isa, na nagdulot ng kakaibang tanawin. Subukan at panatilihin ang bilis na ito. Sigaw ni Ben kay Marino. Nakuha ko, sagot ni Marino. Hindi na niya mapabilis o mapabagal ngayon sa halip, nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa parehong bilis upang tumugma sa kulay pilak na Rolls-Royce. 1 metro na lang ang pagitan ng dalawang sasakyan ngayon. Medyo delikado na ang distansya. Inikot ni Zachary ang ulo para titigan ang katabi niyang sasakyan, iniisip kung sino ang nasa loob. Gayunpaman, sinubukan niya sa abot ng kanyang makakaya. Ang tanging nakikita niya ay isang malabong figure. Masasabi niyang nakatingin din sa kanya ang taong iyon. Si Zachary Noctian, sabi mo. Naningkit ang mga mata ni Charlotte habang tinatansya ang lalaking nasa kotse sa tabi niya. Bagamat kaya lang niya makita ang balangkas ng mukha nito, hindi niya maiwasang maramdaman na medyo pamilyar ito. Oo, malamang siya iyon, sagot ni Lupin, idiniin ang kanyang ilong sa salamin. Hindi mo talaga makikita kahit ano sa pamamagitan ng mga tinted na bintana, bagaman. Dahan-dahan lang, utos ni Charlotte. Oo, Miss Lindbergh. Binawasan agad ni Morgan ang takbo ng sasakyan. Sa tabi nila, bumagal din ang takbo ng sasakyan. Kahit paano kontrolado ni Morgan ang takbo ng sasakyan, sila ay palaging nagagawang tumugma sa kanyang bilis. Nako, nakakainis. Putol ni Morgan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Habang bumagal ang takbo ng sasakyan, bahagyang ibinaba ni Charlotte ang mga bintana upang ipakita ang kanyang pares ng maliwanag at pagsasayaw na mga mata. Ibinaba din ng lalaki sa kabilang kotse ang kanyang bintana, na inilantad ang tuktok na kalahati ng kanyang mukha. Nagkatinginan silang dalawa, pero iba ang ekspresyon ng mga mata nila. Ang mga mata ni Charlotte ay malamig, mayabang at nanunuya. Sa kabilang banda, kumikislap ang mga mata ni Zachary na may halong-halo-halong emosyon. Bilang mga alaala ng mga nakaraang pangyayari ay bumaha sa kanyang isipan, ang kanyang puso ay nagsimulang kumulo sa pananabik. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pananabik, pagkakasala, at malalim na madamdamin na pag-ibig. Gayunpaman, sinubukan niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Kailangan niyang pakalmehin ang tumitibok niyang puso at panatilihing kalmado. Pamilyar sa kanya ang mga matang iyon na nasa harapan niya kaya medyo kumirot ang kanyang puso.
Sila ay si Charlotte mismo. Gayunpaman, hindi kailanman tinitingnan siya ni Charlotte na may ganoong malamig at malayong ekspresyon. Kahit nakita niya ang kanyang mapagmataas na bahagi noon, ito ay iba at ito ay nakatakot sa kanya ng kaunti. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, alam ni Zachary na tama siya, na ang taong nasa kabilang kotse ay si Charlotte. Habang nakatingin si Charlotte sa mga mata na iyon, naramdaman niya ang panginginig na damaloy sa kanyang gulugod dahil sa tila hindi dahilan sa lahat. Ang kanyang puso ay naramdaman bilang though na tinutusok ng karayom na naging mas malalim sa kanya sa tuwing nakikita niya ang lalaking ito. Malamig niyang inalis ang tingin sa kanya at itinaas ang mga bintana. Tumapak ka ulit. Oo, Miss Lindbergh. Pinabilis ni Morgan ang sasakyan. Gaya ng inaasahan, bumilis din ang sasakyan sa tabi nila, na para bang naghahaman sila sa kanila. Itapon mo sila, utos ni Charlotte. Oo, Miss Lindbergh.